Kaya pala ayaw kainin ni Mrs. ang dahil mas gusto niya ang patola ni kumpare. Dahil dito ay, Dear A.T. Vine, gusto ko lang ibahagi ang aking karanasan dito. Pakitago na lang ako sa pangalang Joel. May asawa at isang anak. Ako yung tipo ng asawa na lahat ay gagawin ko. Upang maging maayos at komportable ang aking asawa at anak, ayokong maramdaman ng aking asawa na may kulang. Masipag akong magtrabahong at pag-daycare ko. Natulong din ako sa gawaing bahay, wala din akong bisyo. Kaya ang buong sahod ko ay nakasurrender na talaga sa aking mahal na asawa. Ganyan ako kung ilalarawan. Ang misis ko naman ay maayos sa kanyang sarili, masipag sa bahay, maasikaso sa akin, at mapagmahal na ina. Yan ang pagkakakilala ko sa kanya. Bilang lalaki, meron din tayong hinahanap kahit paminsan-minsan. Yung tipong may labanan talagang magaganap sa kama. Gusto kong maranasan na tulad ng pagmukhang ko sa kanyang tilapia, pero sa tuwing sinusubukan kong ayaw niya talaga. Sabi niya hindi kaya. Nakakadiri daw kasi, nasusuka daw siya. Kaya nga sa ilang taon naming mag-asawa, ay hinayaan ko na lang siya. Ako na lang lagi ang nagmumukbang. Ngunit sa isang iglap may matutuklasan pala ako na magpapabago sa aking hinaharap dahil sa sobra kong pagkabisi sa trabaho, hindi ko na namalayan ang pinaggagawa ng asawa ko. Sa mismong tahanan pa namin, isang araw, maaga akong umuwi dahil nilalagnat ako. Ang anak ko noon ay nasa paaralan pa, panghapon kasi iyon at grade 2. Hindi inaasahan ng asawa ko ang maaga kong pagdating, kaya kahit malang ang pinto namin ay hindi man lang niya nilock. Pagpasok ko ng bahay, paglapag ko ng aking dalag backpack, nagtungo ako sa kusina upang uminom ng tubig, ngunit sa aking paglapit, bumungad sa harapan ko ang hindi ko inaasahan, ang aking kumpare na nakatayo sa may lababo at ang aking asawa na nakaluhod na nagdarasal sa Napahinto ako habang nakatingin sa ginagawa nila lalo na sa ginagawa ng asawa ko. Alam nyo yon, yung matagal ko nang hinahanap-hanap na gawin niya sa akin, hindi niya magawa. Dahil ginagawa pala niya sa iba, ang masakit pa. Ako na asawa niya na ayaw niyang pagbigyan, palagi niyang sinasabi na hindi niya kaya, nakakasuka, nakakapandiri. Ako na asawa niya na nagtatrabaho at nagpapakahirap para lang maibigay ang lahat ng kanyang pangangailangan kahit lalaki ako. Tumulo ang mga luha ko. Naiyak talaga ako. Hindi ko masikmura ang nakita ko. Sa galit ko, nilapitan ko sila. Nakatakbo siya palayo sa akin dahil biyapos ako ng mahigpit ng asawa ko. Isa pa talagang masama ang aking pakiramdam. Madali akong nanghina at nawalan na talaga ng lakas ang aking katawan upang lumaban. Umakyat ako sa aming kwarto. Doon ako ay umiyak ng umiyak, nagpahinga, hanggang sa nakatulog na rin ako. Kinabukasan ng umaga, dinalhan ako ng asawa ko ng gamot at ng pagkain sa kwarto. Ininom ko at kumain ako. Need ko kasing magpalakas. Pero hindi kami nag-usap, wala akong lakas kausapin. Siya. Halos 3 araw akong nagkulong sa aming kwarto, hindi ko siya kinausap. Nag-isip ako ng mabuti sa kabila ng aking kalagayan. Hanggang sa nagpasya na ako na umalis sa bahay namin kasama ang aking anak. Pag-uwi ng aking anak, pinapili ko siya kung kanino siya sasama, laking saya ko. Dahil ako ang pinili niyang samahan, bago pa kami makalabas ng pintuan palabas, nagmamakaawa na ang asawa ko, napatawarin ko na siya. Bigyan ko daw siya ng pangalawang pagkakataon. Hindi daw niya sinasadya iyon, nahulog lang daw siya sa mga sinasabi ni kumpare. Ngunit sa oras na iyon, ang utak ko ay sarado. Ang puso ko ay masakit. Sobra akong nasaktan sa nakita ko. Kaya tuluyan ko nang iniwan ang asawa ko kasama ang anak ko. Masaya ako kahit kasama ko lang ang anak ko. At alam ko balang araw, maiintindihan din ng anak ko ang tunay na dahilan kung bakit iniwan namin ang mama niya. Hanggang ngayon, halos 2 taon na ang nakalipas, palagi pa rin humihingi ng tawad ang asawa ko. At nagsusumamo na bumalik na kami ng anak ko sa bahay. Ngunit ako ay isang lalaki ng may paninindigan. Kung paano ko siya pinanindigan noon dahil mahal ko siya, ngayon naninindigan din ako bilang lalaki na hindi na babalik sa kanya kailanman. Kung nagawa na niya noon, anytime magagawa niya ulit yon. Kayo, nagbibigay ba kayo ng second chance na kahit nahuli nyo na sa akto?